Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ramses De Facto at shoutout kay Dimuel Aba. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Mapait na ngumiti si Qin Shuang, at pagkatapos ay natunaw ang kanyang katawan. Sa isang kisap mata ay naglaho na ito. Ang susunod na segundo, ang kanyang katawan ay isa ng virtual na anino. Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ayoko. 3,000 malamig na paraan ng boses. Kapag narinig niya ang bibig ng taong ito Ivory pagkamartir tumalon sa walang katapusang kailaliman, puso ay nababalisa, kung ano ang interes na makinig sa kanya mapag-angle. Noong ipinanganak ang universo, may 2 maliliit na kapatid na lalaki. Hindi ko alam kung kailan sila isinilang. Naaalala ko lang na sila ay umaasa sa isa't isa sa universo mula nang sila ay ipinanganak. Parehong pinrotektahan ng magkapatid ang isa't isa. Ngunit hindi nagtagal, wala na ang nakatatandang kapatid sa isang mundo, pinoprotektahan at binasa ang maliliit na tao sa kanyang katawan gamit ang kanyang katawan at ang enerhiya sa kanyang katawan, bagamat nawala ang proteksyon ng kanyang kapatid mula noon, nagpasya din siyang tulungan siya ng tahimik, protektahan ang mga taong iyon sa kanyang katawan, at tulungan siyang itala ang lahat ng mayroon. Siya hindi katumbas ng halaga ang protektahan ang mga sakam at maging mapagkunwari na mga tao. At hindi niya dapat suportahan ang lahat ng kanyang sarili, hayaan silang makuha ang lahat ng nasa kanyang katawan hanggang sa siya ay matuyo. Kaya't ang aking nakababatang kapatid ay naglagay ng walang katapusang bangin sa pagkakaugnay sa octagonal na mundo, at pinili ang pinakamalakas na tao sa octagonal na mundo para sa pagsubok na pagsasanay. Gusto niyang tingnang mabuti ng aking kuya kung anong uri ng langgam at hamak ang kanyang pinoprotektahan. Sa paglipas ng mga taon, nang pumasok dito ang pinakamataas na kapangyarihan ng 8 mundo, lahat sila ay nakulong dito dahil sa kasakiman, dahil sa kadiliman ng kalikasan ng tao, o dahil sa katangahan. Ikaw ang kapatid, at ang mundo ng lahat ng direksyon ay ang kapatid, hindi ba? Aaron. Oo, noong gusto kong i-report sa kanya itong report card, Aaron, pero sumugod ka. Tsaka, nakapasa ka sa test ko. Sabi mo, dapat ba akong maging masaya? O dapat ba akong malungkot? Virtual anino ay parang anino lang. Ang kanyang malungkot na ngiti ay balangkas lamang ng ulo ng anino, ngunit mararamdaman ng Aaron ang kawalan ng kakayahan at kapaitan nito. Masaya ka man o hindi ay walang kinalaman sa akin. Masasabi ko lang sa iyo na malayo sa akin, mga kaibigan at kapatid ko ang kayang lampasan ang mga pagsubok na ito. Ikaw ang aklat ng 8 walang kamatayan. Mas alam mo dapat kaysa sa akin, na ang bawat mabuting bagay sa mundo ay may masamang bahagi gaano man ito kasama, mayroon itong magandang panig, at gayon din ang mga tao, paliwanag ni Aaron. Nagyayabang ka, walang gaanong tao sa mundo ang makakapasa sa pagsubok. Sa paglipas ng mga taon, napili ko ang halos kalahati ng mga nangungunang malalakas na tao sa mundo, ngunit ano ang resulta? Lahat sila ay matako, at lahat ang mga tao ay matako kapag sila ay hindi sapat, sila ay palaging nagpapantasya na sila ay maaaring maging mas malakas bagay, may kasakiman ay magiging pagganyak, hindi ba? Subukan ang kalikasan ng tao sa halip na lakas, na isang kabalintunaan sa sarili nito, dahil ang lakas ng mga tao ay walang kinalaman sa kanilang emosyonal na mundo.
Kaya dapat naniniwala pa rin ako sa feelings, di ba? Daan ng madilim na anino. May mga bagay na pinaniniwalaan mo, at ang mga hindi mo pinaniniwalaan ay wala. Aaron, bilang gantimpala sa pagpasa sa pagsusulit, maaari kang makakuha ng isang kahilingan. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi ko na kailangang itanong ang tungkol sa kahilingang ito. Umakyat ka. Hinihintay ka ni Ivory. Pagkatapos ng madilim na anino, bigla siyang nawala. Tapos, may kumikislap sa paligid niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang Aaron ay wala sa isang tore, ngunit nasa isang hagdan sa kalagitnaan ng hangin. Ang hagdan ay dumiretso sa langit. Hinugot ni Hansani ang kanyang punyal at gumamit ng enerhiya para lang magamot ang sugat. Sa tensyon ni Ivory, mabilis siyang gumapang sa langit. Makalipas ang kalahating oras, dumaan ang Aaron sa Stratus at nakarating sa tuktok ng hagdan. Sa pagtawid sa huling hagdan, biglang naglaho ang langit na nasa harapan mo. Ang nakita mo ay ang pamilyar na damuhan. Gayunpaman, kumpara noong una akong dumating dito, ang damuhan ngayon ay may mas maraming kagubatan, mas maraming hayop, at higit pa sa lahat ng bagay na dapat magkaroon ng kalikasan. Alam ni Aaron na maaaring natanggal nito ang ilan sa kanyang mga buhol sa puso para kay Bahwang Tianshu, kaya gagawin nitong mas makulay ang kanyang mundo. Sa gitna ng kalangitan, dahan-daang lumitaw ang isang puting siwang. Itinaas ni Aaron ang kanyang mga mata at hindi napigil ang matawa. Puno ng excitement ang mga mata niya. Sa loob ng siwang, hawak ni Ivory si Hanayan. Halata na hindi siya humiwalay sa walang katapusang madilim na kailaliman patungo sa natural at sariwang mundo. Gayunpaman, nang makita ng kanyang mga mata si Aaron na nakatingala mula sa lupa, tuwang-tuwa siya. Tinapik niya si Hanayan sa kanyang mga braso at tuwang-tuwang itinuro ang Aaron sa lupa. Sa oras na ito, lumingon si Hanayan at nakita ang Aaron sa lupa. Ang buong tao ay biglang tumalon at tuwang-tuwa na tumalon sa mga bisig ni Su Yingxia. Salamat. Aaron patungo sa isang tiyak na direksyon sa himpapawid, isang ngiti. Kapag ang siwang ay bumagsak sa damuhan, ito ay nawawala. Sina Han Sanchen at Ivory ay magiliw na nagkatinginan. Tinitingnan ni Hanayan ang kanyang ina at ang kanyang ama, nakangiting may kasamang masaya at parang bata ng ngiti. Tatay, tatay, hindi na ito matutulungan ng Aaron. Mabilis siyang bumangon at niyakap ng mahigpit ang mag-ina. Napaiyak si Ivory sa tuwa. Para sa kanya, nang tumalon siya sa walang katapusang bangin, determinado siyang mamatay, dahil sa kanyang puso, akala niya ay patay na si Aaron. Wala siyang ibang hiling, sana lang na kapag namatay siya, mamatay siya sa iisang lugar kasama ang kanyang lalaki. Ngunit ang hindi niya inakala ay hindi sila patay, ngunit narito pa rin, at nakitang muli ang Aaron, 3,000. Totoo ba yon? Hindi ba ako nananaginip? Hawak ng mahigpit ang Aaron at dinadama ang temperatura ng katawan ni Aaron, si Ivory ay labis na nasasabik, totoo ito. Hindi ka nanaginip, maligayang pagdating sa 8 kaparangan na mundo. Ngumiti si Hansani, 8 baog na mundo. Kakaiba talaga si Ivory, sa tingin ko sa oras na ito, dapat kong piliin na manahimik at magpahinga. Biglang lumitaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Linlong. Pagkatapos, kumislap ang braso ni Aaron. Pinili ni Linlong na umalis sandali, tama. Ang 8 kaparangan. Ngumiti si Aaron. Si Ivory ay curious na tumingin sa mundo sa paligid niya. Ang langit ay bughaw, ang mga ulap ay puti, ang mga ibon ay umaawit at ang mga bulaklak ay mabango. Pambihirang paraiso talaga, Dad, ang ganda dito. Si Nayaner ay, bigla. Habang si Nayaner ay masayang sumasayaw, bigla siyang samuka nang hindi mapigil ang dugo sa kanyang bibig. Tulad ng seres na dugo mula sa bibig ni Han Nayan na patuloy na bumubulusok, nakasara ang kanyang maliit na lalamunan, upang ang kanyang mga salita ay hindi makapagsalita, ngunit kahit na ito ay napakahirap, ang maliit na mata ni Han Nayan ay puno pa rin ng sakit. Mukhang sinasabi niya kina Aaron at Evo na okay lang siya. Young edad kaya malakas, ngunit ang mas malakas, ngunit mas makita Aaron at Ivory puso tulad ng isang kutsilyo. Ito ay dapat na isang nakakalason na pag-atake. Si Ivory ay sabik na tumingin kay Aaron at hinawakan si Han Nayan sa kanyang mga braso. Sobrang tagal na nung umalis ako sa Fujiya. Hindi dumating si Han Nayan at uminom ng gamot sa oras. Sa oras na ito, dumanas siya ng matinding pagkalason. Ang Aaron ay hindi masyadong makapag-isip tungkol dito.
Ibinubuhos niya ang kanyang enerhiya kay Han Nayan. Upang mailigtas si Han Nayan, ibinuhos ng Aaron ang lahat ng kanyang lakas sa Han Nayan. Gayunpaman, gaano man karaming enerhiya ang ibinuhos, si Han Nayan ay walang pagmuni-muni. Ang Aaron ay labis na nag-aalala. Tumingin siya sa hangin at sinabing, "Pwede mo ba kaming paalisin dito? Nasa panganib ang anak ko." Nalasan siya at nangangailangan ng tiyak na panlunas. Panipi, "Aaron, sinong kausap mo?" Nag-aalalang tumingin si Ivory sa Aaron at luminggalinga sa paligid, nalaman lamang na wala talagang tao. Bagamat nalampasan mo ang tore ng linglong, nakuha mo na ang gantimpala na nararapat sa iyo. Ito ay dapat na iyong walang katapusang mga nagawa, ngunit sumuko ka at pinili mo sila. Bagamat naantig din ako sa iyong pinili, sayang na sumuko ka, ang mga tagumpay na iyon, na nangangahulugan na maaaring hindi mo mahanap ang lugar na aalis dito kaya hindi ka makakaalis. Biglang lumitaw ang boses, halatang nagulat si Ivory. Sumimangot si Aaron sa oras na ito, "Maaari akong manatili, ngunit maaari mo ba silang paalisin? Mga gantimpala lang sila para makapasa ka sa Linglong Tower, na natural na pag-aari mo. Kung mananatili ka, natural na mananatili sila. Sa madaling salita, kung gusto mong lumabas sila, kailangan mong umalis dito." Aaron ngipin malapit na kagat, nasusunog sa galit. Orihinal na, ang mahirap reunion, hayaan Aaron orihinal na bihirang masaya, ngunit, ay hindi dumating at magsaya, ngunit ushered sa isang bolt mula sa asol. Kung ligtas si Han Nayan, talagang gusto niyang manirahan dito at mamuhay ng sarili nilang buhay. Gayunpaman, ang Han Nayan ay napakalason na ito ay tiyak na magiging isang pantasya. Paano ako lalabas? Aaron, ang daan ay natural, at ang daan ng langit ay umiikot. Kung paano mo gustong lumabas ay nakasalalay sa iyo, Aaron, hindi sa akin. Bulong ng boses. Ano ito? Walang pahiwatig, kahit isang checkpoint. Paano makakalabas ang mga tao? Lumipad palabas. Bagaman ang sanggol ay lubhang nakakalason, hindi mo kailangang mag-alala ng labis. Sa 8 kaparangan na mundo, sapat na ang aura, at ang toxicity sa kanyang katawan ay maaaring pansamantalang masugpo. Bukod dito, ang kanyang lason ay binuo ng 8 direksyon. Naturally, ang oras ng pag-atake ay kinakalkula ayon sa 8 direksyon, at ikaw ay nasa 8 kaparangan na mundo. Isang salita ang gumising sa nangangarap. Oo, ito ay isang kaparangan. Sa ilalim ng kontrol ng antidote, lalamunan muli ng lason ni Han Nayan ang kanyang katawan, ngunit tatagal ito ng hindi bababa sa ilang araw. Ngunit sa 8 kaparangan na mundo, ang mga araw sa 8 direksyon ng mundo ay katumbas ng mga taon, kahit na mga dekada. Nangangahulugan din ito na may ilang oras pa ang Aaron para makahanap ng aparaan palabas dito. Well, ayaw na kitang kausapin. Magpapahinga na ako. Tapusin ang pagsasabi, ang tinig ay nagmumukhang hikab, oras ng paghinto, ang langit ay madilim, ang buong maliwanag na mundo, ay pumasok sa isang kadiliman. Humanap ka ng mapagpahingahan. Tumingin si Han Sanchen kay Han Nayan, hinawakan siya sa kanyang mga braso, hinayla si Ivory at naglakad papunta sa isang kagubatan sa di kalayuan. Nakahanap ang Aaron ng lugar na masisilungan mula sa hangin. Pagkatapos may baba si Han Nayan, lumuhad siya sa tabi niya at marahan siyang tinitigan ng matagal. Matapos makumpirma na sa ngayon ay okay lang siya, hindi mapigilan ng buong tao na huminga. It's not a big problem. It's just poison gas attacking the heart for a while. Take a night off and it'll be okay tomorrow. Marahang hinayla ni Aaron ang kamay ni Ivory, na nagpapahiwatig na hindi niya kailangang mag-alala. Napabuntong hininga lang si Ivory, basahin mo ang anak para walang magandang gawin. By the way, paano ka napunta dito? By the way, paano ka napunta dito? 2 tao halos sa parehong oras tahimik pag-unawa ng boses, kahit na ang mga salita, din halos eksaktong pareho, hindi alam kung kailan, 2 tao ay naging kaya, ang puso ay isa't isa. Tapos nagkatinginan sila at walang choice kundi ngumiti. Tahimik na umupo si Su Yingxiao at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Aaron, sabihin mo muna. Ngumiti si Han Sanchen at sinabi kay Ivory ang lahat pagkatapos umalis sa tahanan ni Fu. Si Ivory ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin kapag nakikinig siya sa kanya. Kapag siya ay umiibig, kinuha pa niya ang kamay ni Han Sanchen bilang pagkurot ni Fu Mei.
Bagamat may sakit si Han Sanchen, sa wakas ay pinili niyang magtiis kapag nakita niya ang seloso at magandang hitsura ng kanyang asawa. Ano yun? Kapag may mga taong pumunta sa Linglong Tower, nakakadiri lang. Nakakadiri, hindi ako naglakas loob na gumawa ng hukay sa buong proseso. Panipi, sa pagkakataong ito, biglang nagsalita si Linlong sa tabi niya. Si Aaron ay pumuti ang mata at akmang sasalakayin si Linlong, hindi ba sabi mo tumakbo ka? Bakit nasaan ka? Gusto ko ring tumakas kuya. Ang problema, kinurot lang ng hipag ko ang kaliwang braso mo kaya nagising ako. Linlong ay medyo naagrabyado matapos na sinasabi, isang dragon katawan ay lilito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.